yun nga mga kamaster, magandang umaga sila at panibagong araw, panibagong vlog naman tayo ngayon. Good morning mga kamaster, nandito ako sa Isla Naro ng Kawayan. So right, so yun, sa tao dyan sa mga viewers, mga silent viewers natin dyan. At nandito ako yun sa, ayan, dito ako sa malapit sa Luok, Barangay Punta. So makapansin yung mga kamaster, maraming bangka rito. Yung bangka, yung iba rito naglalaot na, pero doon banda maraming pagkabangka mga kamaster, andun. Tapos dito ako sa pinsan ko, ay yung bangka namin mga kamaster na lunod oh. Ayun na yun, ayan yung bangka na nalunod. So ayun, sa tadyan muna sa mga viewers natin dyan, mga silent viewers. Ayan, sa tadyan sa mga Kawayan, mga pinsan nyo dyan, mga tiyuing ko dyan sa Mayahay. Ayan, right, so let's go tayo mga kamaster. May i-vlog tayo mga kamaster na 18 anyos o 18 years old na kuan mga kamaster. Yung napansin nyo yung binidyo ko lang siya sa Facebook, in-upload ko sa Facebook. At isa po sa yung nag-alalay sa mga magulang niya. Ayan, siya na yung inaasahan. So nadali po siya mga kamaster sa kompresor. Nadali po siya sa kompresor. So yun ang kalagayan niya mga kamaster. Nakakaawa mga kamaster, nakakaawa. Dahil sobrang bata pa mga kamaster. Kasi sipin mo mga kamaster, mga 18 years old, mga 17 years old. Hirap siya maglakad. Tapos lagi siya nakaupo. At marami rin siyang minamasahe mga kamaster. Marami, minamasada siya lahat po. At gabi umaga, wala nang tulog yan. Maglag yung kalagayan. So right, so yun mamaya mga kamaster, interview natin dyan at papakita natin sa inyo mga kamaster kung anong kalagayan niya. Kaya awang-awa po tayo mga kamaster. So sana wala man tayo ibang may tulong mga kamaster, kundi i-vlog lang muna natin siya. Siguro kung may mga pansin ng mga viewers natin dyan na mga kababayan natin na mga ganang loob, pwede po natin siyang tulungan mga kamaster. Kasi grabe na lahat yung mga tao rito, hindi siya nanadalang doktor dahil nabalda siya mga kamaster. Nabalda siya yung katawan niya, yung parang patay na yung katawan niya, yung hindi talaga siya makalakad, mapansin nyo. So right, so let's go tayo mga kamaster at doon natin interviewon para malaman nyo rin. So let's go.
Yan nga mga kamaster yan, magandang umaga at dito ako ngayon sa sitio Bunta. So right, so yung pala mga kamaster, ito na yung sinasabi ko na kuan na kababayan natin na balda sa kompresor. Yung kompresor kasi mga kamaster minsan maganda yung panghanap buhay, minsan hindi dahil yun nga yung kalagayan niya ngayon na kuan siya na hindi naman malalim yung sinisave niya, kaso mamaya interview natin mga kamaster kung gaano siya, bakit siya na tawag niyan na balda o paralyzed. So na nag-comment dyan, yun, tingnan natin mamaya mga kamaster kung anong reaction niya. Tapos yung exercise niya ngayon, araw-araw niya po ginagawa dahil yung nga, dahil sa katawan niya namamanid, hindi makagalaw yung part nung kalaping katawan niya. Yung kamay niya nagagalaw niya, yung katawan niya nagagalaw, pero yung part nung pababa nung sa mga paa niya, kailangan pa rin alalayan. So mga, wala siguro to, mga 3 weeks na lang ginawa to, umaga, gabi, hanggang umaga, at araw-araw po ginagawa. Kaya yung nagbabantay rito mga kamaster, lahat po sila medyo napagod na rin dahil yun nga, kahit anong gawin nila, ganun pa rin. So sana sa mga viewers natin dyan, kung may mga idea pa kayo mga kamaster na kung saan siya mabilis gumaling, dahil yung parang ang katawan niya daw, tawag niyan, may hangin pa, yung parang may hangin, kaya hindi magalaw yung balakang niya. So right, so ngayon mga kamaster, umaga, exercise na naman siya uli. Umaga, yung nga sinasabi ko, gabi, tapos minamasahe rin siya, hinaplasan, tapos hinihilot, Bisaya, hinihilot. So right, so yun, at panoorin mo natin mga kamaster, at yung nag-aalala sa kanya, yung kapatid niya. Yan mga kamaster, si GR. Ito si GR mga kamaster, isa sayaw. Yun nga, at mamaya interview natin mga kamaster, at nag-aalala, saka yung pinsan ko, yung nalunod kami, nakita pa rin kami uli. So kato pa, thank you pa rin sa Panginoon na hindi kami pinabayaan ng mga araw na yun. Right, so yun, at tingnan mo natin yung exercise niya mga kamaster, kung paano siya in-exercise. So ayan mga kamaster, at ayan yung mga kuan niya, yung mga exercise niya sa umaga. Pinalakad-lakad siya. Ayan, tapos tinatalian yung paa niya kasi hindi niya matikang. Right. So ayan mga kamaster, at ayun, kawawa mga kamaster yung kalagayan GR. Iyon o. Kasi dati mga kamaster, ganyan din ako, kaso hindi ako napuruhan. Kuan lang, mild lang. So ayun yung paa niya mga kamaster. So ayan mga kamaster, ipapahinga muna siya kaya dahil medyo napagod na yung katawan niya. Tubig sa tubig.
Pero maka nang yang kuan yan tiyan maka liho maka mabatsagan ya. Mabatsagan mo diyan mabatsagan intiyan. Ano ang way kusog nga rin sa may balakang? So yung balakang niya pala mga kamaster at walang lakas. Wala siyang lakas yung balakang niya pero yung paa niya yung tawag niyan, yung hita niya nakaramdam siya ng nakaramdam siya ng manhid. So ganyan lang siya lagi mga kamaster at umaga ayan at hinilot siya sa gabi, halos wala siyang tulog, minsan pinapatulog rin siya kasi sobrang puyat magdamag. Right, so mamaya mga kamaster at gawa na natin ng payag yung mga kababayan natin dito at yung kuya niya, ayan yung nanay nito at siya. So exercise muna umaga para pakuan yung kanya yung mga katawan, ma-exercise, right? Pero makabangon siya. Makabangon na. Ano ba?
So ayun na mga kamaster yung kuan niya, yung exercise niya dito sa yung dapat tapos yung nagalaw niya yung kuan niya, yung baywang. Ayan o. Pero hindi siya makagapang siya, pero hindi makagalaw talaga yung kuan niya. Sa katawan niya lang nadadala yung mga paa niya. Ayan o, ginagawa niya. Exercise. Ayan. Ayan, nakakabaliktad siya. Ayan o. Pinipilit niyang bumangon mga kamaster, nakakaawa talaga. Kasi yung katawan niya talagang kuan pa rin, manhid pa rin. Sweet body, anak ko na lang mo sweet body. Sana mga kamaster, binabangon na siya. Ayun. Dira pa dira. Ayaw na kanay. Hindi ano magka. Wali ko na kasi bayang balik siya. Ano pagsigal sa ba kumot na Talid daw ang lawas tulid. Tulid pa, kung pa tulid. Tulid mo kayo ka. pagkadlok ay dahil nagsaw. Sige, 1, 2, 3. Ayun, exercise tayo primaga. Kailangan namin magsaw. Basta mo lang may tao sa likod. Ngayon na ka mangi. Hindi na daw siya. Yun na. Awan na din. Awa dami lang. Ito ang sabi ako sa sa'yo. Hindi ka daog. Uy, duha. Tuloy mo, tuloy mo. Ano kung sa tao na lang siya. Sabi pero sa una ka daw bitaw. Di ka hindi. Gandaan lagi. Kaya lang na hindi marit. Maritis. Kung hindi na bitaw siya karon. Oh, dili na kalagit-ligit ilmila. Agora pa nila, sayo. Iya ginang idol nila ako na magkat-kat siya. Sika! Sika! Ganyan mga kamaster, nilagyan siya ng guma para kuan yung kuan niya. Ayun o, bounce lang yung guma niya mga kamaster. Yan, bounce lang. Yan, ganyan lang. Ganyan lang yung estilo niya mga kamaster. Ayan o. Ayan, magagalaw niya yung kamay niya, magagalaw niya, at saka yung kalating katawan niya, magagalaw niya. Ayan. Yun sa punta at si GR, yun nga yung sinabi sa akin ng mga kababayan natin dito sa Naro. So yung kalagayan niya mga kamaster, isang buhay ng isang buhay compressor. Alam po naman natin mga kamaster na ang buhay compressor ay isa sa delikado na hanap buhay. At yun nga, yung iba na mga compressor, karamihan sa amin yan na pinaguhuli yung compressor kasi nakakasama sa katawan, sa kalusugan. Lahat po, pinagbabawal yan. So, sa hirap ng buhay mga kamaster dito sa
Naro Island sa Kawayan. Sakop siya ng Masbate. At ang hanap buhay ni GR mga kamaster ay compressor, yung paninikab, yung scallop na kinukuha. Scallop, so sumisid siya mga kamaster dahil sa pamilya niya. Si GR, apat silang magkapatid. Tapos siya lang yung inasahan dahil yung mga kapatid niya ay may mga asawa na rin sa nanay niya, kaya yung nanay niya medyo may edad na rin, kaya hindi natin nasama sa interview dahil malubhain po yung damdamin niya. At sa kalagayan ni GR ngayon, ganyan lang yan mga kamaster, ganyan lang yung estilo niya, yung exercise, tapos hirap siya sa paglalakad, kaya ganyan, nadala yung katawan niya. Kaya mahirap mga kamaster pag nabalda ka, ang kwan sa kanya, nabalda siya sa compressor. Pag galing siya dun sa laot, pagdating dito, nawala na yung hangin nung katawan niya, parang hindi siya makagalaw. So pag uwi rito, ganun na yung sistema niya. Ayan, interview natin si ate mga kamaster, yung ate ni GR sa kalagayan. So te, sa kalagayan mo ni GR, anong mga ganyan yung naramdaman niya na estilo niya sa buhay. Ano man sabi mo sa kanya, te? Nahirapan ba kayo? Ganyan, mama mo, tapos si GR na bilang isang kapatid mo na naganap buhay, tapos ganyan yung nangyari. Yan, magsalita na natin sa ating mga kamaster. Sakit kayo. Ang isuon siya. Hindi mo pinalaw sa buwas. Ang isuon niya. Panahon nga. Nakaihamit sa yasin. Mga gatang. Kanilig sa kanya ako sa kanya. Pagwag nila dati. Panahon nga ba? Manginahanglan mo sa akin siya. Sa mutabag siya sa amuha. Alumin mo sa yasin. Pagtataw sa lina na sir kung pwede na gani. Kuya natin sa institusyon ka rin. Luwi ka sa gawa na bumagod sa riyan namin sa Luwi. Umamas naman lagi sa'yo ate. Ilap sa ayaw yung institusyon ka rin. Nainanin na rin ang bumagod. So ayan mga kamaster, talagang ang hirap talaga ng buhay kasi isa si GR mga kamaster na grabing bata na to, sobra sa tawag yan, naabot yung balibo ko mga kamaster. Lahat ng pangailangan ng mga kapatid niya, ayan, lahat ng pwedeng itulong ni GR, kaya ginagawa ni GR lahat mga kamaster para matulungan yung pamilya niya. Sa murang edad, 17 years old, pero ako sumisid din ako dati mga kamaster, 14 years old ako ng compressor, pero yung mga payo kasi ng mga tanda sa amin, paano sumisid, ganyan, paano gumamit ng compressor. Kaya tayo, talagang panahon yan mga kamaster, minsan daanin ka talaga sa hirap at daanin ka talaga sa pagsubok. So pag hindi mo nalagpasan yun mga kamaster, talagang mahirapan ka talaga. So yun, ate, sa akin, te, hindi ba kayo nahirapan, te, sa financial, gano'n, sa mga, yun nga, kasi, nagkuhan mo siya ng pandawan, magbigay, kinay niya sa ligat sa papas, kaya naman yung sir niya. Ang iyong financial, kamalit mo gas, wala naging sir, wala naging si mamema. Mas mama sa utang, bailo, para nagigyan ka ng panagin makanigawas, naging alo-alo sir. Nagpanagan si Christina. Kaya pagod, pwede pa ng panahon, pwede tugas, sige na naging hilap. Sige na hilap. Kung sagi ko rin may tapos na siya, sa magiging may tapos saya, mag-ikog na lang kung siya sa iyo, pero hindi niya. so yun mga kamaster, at si GR, ganun, sinisikap niya talaga mga kamaster na makalakad. Lahat po nung silingan niya rito sa sityo punta, nagtutulungan na sila. Ang buwan niya, umaga, gabi, at ayan, sinisikap ni GR mga kamaster na
makalakad talaga siya, makapaganap buhay. So, yun. Kaya nga yung mama niya, naawa siya kay JR. Ayan, sa ganyang kalagayan, mga kamaster. So, yun. Si JR, mga kamaster, nakapagsalita yan. Gumagalaw yung katawan niya rito. Ito, gumagalaw. Lahat po ito lang ang hindi niya part na tong kita niya, saka yun doon. Hindi siya gumalaw. So, yun, mga kamaster, at sa nais pong tumulong kay JR, ako po magandang damdamin. Pwede tayo magpaabot ng tulong, mga kamaster, kay sa pamilya ni JR. Ayan, napuno na po sila ng utang, mga kamaster, dahil doon nga sa nila kapag lao si JR nga yun, may inutang sila, yung tinatawag na mga ganyang mga bayarin, mga kamaster, yung mga asa-asa ba yan, mga ganyan. Napuno rin sila utang, mga kamaster, sa araw-araw nilang gastos, pagkain. Si JR lagi na sa kanila, mag 1 month na wala silang palao, wala na siya JR na ganito na nga yung sitwasyon niya. Yung mga suon, ni ako na nawagan nga, ay tanig tabang financial, yan, kami sa kumanghod, nalapagbay kami sa adlaw-adlaw mga suon, way nag-filmi, way nag-hindi, ang Ginoo na nagibala sa mga mo ang suon. Maluhin taon mo tabang, taon may magsuon sa mga problema karon. Maluhin taon mo mga ginapon. So yun, mga kamaster, at siyempre ganun talaga yung buhay sa mga viewers, mga kamaster natin yan, kung sino po yung gusto mo paabot ng tulong, mga kamaster. Message nyo lang ako, mga kamaster. Yun, at kahit paano, siyempre nilabas na yata yung kanya sa kapatid niya at si JR. Ayan, dito lang yung vlog ko, mga kamaster, sa gustong magabot ng tulong para kay JR, sa kapatid niya, sa pamilya niya, sa Naro Island, Masbate. Message nyo lang ako, mga kamaster. Ayan, thank you very much, Tay. Ayan, siguro pag may maawa, maabot sa inyo ng tulong pag may maawa. Ayan, so thank you very much sa photographer natin, mga kamaster. Ayan sila, oh. Ayan yung mga kapitbahay natin, mga kababayan natin. Ayan, isa yan sila, mga kamaster, sa tumulong kay JR na araw-araw, gabi. At hindi lang yan, mga kamaster, marami pa yan sila. Kada isang bahay, isang gabi, yung iba sunod na gabi. Kaya umabot na si JR, mga kamaster, ng magwa 1 month na. 1 month, no? Mag 1 month na, mga kamaster. Ayan, si JR patuloy pa rin siya lumalaban at hindi siya sumusuko, mga kamaster, no? Ayan.